Hello, what's up? And God bless. This is my episode 2 video recording for my future self and to my future era. O ayan, future self. If you can see, after years goes by, ganito ka-effort ang past self mo ngayon. Gumagawa talaga ako ng mga pattern. Gumagawa talaga ako ng mga hakbang para may mababalikan ka after na long years na magdadaan. After na pagtatanda ka na, may mababalikan kang pretty na past self mo. So, this video is about Q&A portion to self. Q&A portion to. Humihingi ako ng 10 questions sa mga taong malalapit sa akin, sa mga taong nakakilala sa akin, sa mga taong alam ang kwento ng buhay natin, sa mga taong malapit sa buhay at sa puso ko. So, here's the 10 questions from anonymous friends and family. Joke. So, I will start now. The first question here. So, ganyan ka ka-love ng past self mo, future self. Kaya lumaban ka. Oh, una-una, boy naman to. Walang iba, kundi sa nag-iisang tibo-tibo sa pamilya. Tibo-tibo kong kapatid. Kahit tibo to, pero nag-iisang babae pa rin tong kapatid ko. So, ito yung tanong niya. Dalawa to. Kasi, sabi niya, naubos na yung brain cells niya dito. Sa kakaisip ng mga tanong. Isa lang hiningi ko, pero dalawang binigay niya. Kaya ito, una niyang tanong sa akin. Well, jerk talaga tong kapatid ko. Tanong niya sa akin Self, itong tanong ng kapatid mo, makakapag-asawa ka pa ba? Baka ikaw, future self, ikaw ang makakasagot nito. Mukhang sa'yo yata to, ang tanong na to. Kung makakapag-asawa ka pa ba? Mukhang ikaw, sa'yo yan Sa'yo to, sa era mo to masasagot kung makakapag-asawa pa ba talaga. But anyways, ako, as your past, syempre, nasa goal din naman natin yun. Nasa goal din naman namin yun na makapag-asawa. Of course, marriage life is the gift from God, diba? Syempre, gusto ko naman may experience na may partner, may family, may twins. Sana, kapag bigyan. Pero, trabaho mo na yan, future Future self, trabaho mo na yan. Sa ngayon, goal muna namin ngayon is life journey na patulungan muna natin yung family natin. Yan yun. So, sana magkakatotoo, sana fulfilling and achieving na someday. Next question, ni Sisteret natin. Are you tired of your life? Wala naman talagang madali sa buhay. Diba? Sa past mo pa lang, grabe ng pinagdaanan. Nandun na lahat. Kabog na lahat ng storya ng buhay. Dinala na lahat Binitbit na lahat, pinansan ng lahat. Drama, action, tragedy, most of all, horror. Yun yung pinaka-impact and spotlight ng buhay. Actually, sa ngayon, napapagod akong mabuting yung pangarap ko. Kasi, para akong naghahabol sa edad ko Matanda na ako, 26 na ako. Parang, lagi ko iniisip, parang napag-iwanan na kasi ako. Pero, as of now, kasi malaya na ako, pinaka-ano naman sa akin, hindi na ako nakakaramdam ng pagod sa buhay. Kasi, malaya na ako. May direction na ako. May direction na tayo. May papatunguhan na yung buhay natin. May kwenta na. Kasi may kwento tayo. Kaya, hindi na ako napapagod ngayon. Kasi, alam ko na sa sarili ko na kaya ko lang lumaban hanggang dulo. Minsan nakakapagod man, umiiyak ako, pero hindi ako sumusuko. Andun pa rin ako. Andun pa rin yung perseverance ko na magpatuloy sa buhay. So, alam mo na yan, self, future self. Sa'yo na nakasasalala yung pag-aasawa natin. Trabaho mo na yan, hindi ko na trabaho yan. Kasi ngayon, priority ko family natin. At saka syempre, itong beautiful na past mo, no? Natural, kailangan ko rin itong pag-alagaan. Baka in the future, meron na. Okay, let's move for the next question. Second question is here. Ooh! From my cousin. Ito, grabe ito. Lawak din itong mga kaalaman itong batang ito. Grabe din ito kung magtanong. From my cousin, Berlin. Dontar. Parang tibo din to, ewan.
kung anong status ng identity ng batang to. Anyways, this is her question for me. What is your expectations in your life 5 years from now? 5 years from now? 26 na ako ngayon eh. Siguro 31 na ako nun. Ano na ako? Siguro may career na ako niyan. May trabaho na ako. Tsaka siguro, kung pagintulutan man, kung destiny ko talagang magka-partner, magka-love life someday, baka andun na kasi 30 ang target age ko to getting married. Kaya siguro, baka nandun na. May career na ako. Siguro nagawa ko na yung gusto kong gawin para sa parents ko. At siguro nasimulan ko na. Nasimulan ko na gawin yung gusto kong gawin para sa mama dear ko, sa papa dear ko, tsaka sa mga kapatid ko. And of course, sa mga kapamilya ko, sa mga pinsan ko. After that, sa mga siguro ongoing success na ako nun. Baka nga, one day, siguro, the age of 31. Ganun. Next, ding 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 ding. Let's move to third question. Ito. Oh. From my classmate at this point. From Jane Bantilan. Classmate ko to last year sa minor subjects ko. First year siya, tapos second year ako. So, ito yung tanong niya. Ano ang iyong pinakamalaking pangarap sa buhay? Pinakamalaking pangarap ko sa buhay? Ang maibigay ko yung gusto kong maibigay sa pamilya ko. Ang makabawi ako sa mga magulang ko. Kasi for all we know, sa aming 4 na magkakapatid, ako yung nagbigay sakit sa ulo ng mga magulang ko. Ako yung nagbigay ng problema, mabibigat na problema. Sa aming magkakapatid, ako yung panganay, pero ako yung kailangan intindihin, unawain, alagaan. Ako yung palaging priority ng pamilya ko, ng mga magulang ko. Kaya isa sa mga pangarap ko, sila yung pinakamalaking pangarap ko sa buhay. Di bali nang mahuli na yung akin. Di bali nang hindi pa man maabot yung gusto ko para sa sarili ko. Kahit para muna sa mga magulang ko. Yun talaga. Yung priority yung gusto ko. Gusto ko ma-enjoy nila yung mundo. Gusto ko maibigay ko sa kanila ang hindi man nagawa nila para sa sarili nila. Kasi all of their life, nasa akin ang focus nila. Nasa amin lagi. Kahit nahihirapan sila, gagawin nila, ibibigay nila para sa akin. Para sa buhay ko. Kaya, isa sa mga pinakapangarap ko, ultimate goal ko talaga, ultimate dream ko na gusto kong maabot, is yung nabigyan ko sila ng fulfillment na buhay. Masaya, maligaya, malaya, matiwasay, tsaka kasaganahan. Yun. Gusto ko ma-enjoy nilang mundo. Gusto ko ma-explore nilang yung mundo. Kasi, yun yung wala sa kanila. So, ayun. Yun yung pinaka-ultimate goal na gusto kong maabot na pangarap para sa mga magulang ko. Gusto kong bumawi. Gusto kong pasayahin sila. Habang tumatanda sila, gusto kong makita nila ang mundo. Masilayan nila ang ganda ng mundo. Gusto ko habang tumatanda sila, hindi na sila humaharap sa problema, paghihirap, pagsisikap, kundi yung matiwasay na buhay na. Yung maranasan na lang masaya, yung pabakasyon-bakasyon na lang sila. Yun yung gusto ko. Makakain sa pagkain ng mga hindi pa na nakain kasi mas priority nga nila kami kaysa sa sarili nila. Kaya yun yung pinakamalaki kong pangarap para sa kanila. Para sa sarili ko rin naman yun. Okay, so let's move for the next question here. From my cousin to my father's side. Kay Eliamis Waring Villarmia. Ito din, mabait to. Sobrang bait to. Kasi ugali ko rin to. Palatawa, palangiti. Tsaka, mabilis pakiusapan. Konting lang, yes talaga. Hindi talaga nagdunog. Pag may, ako pa baka sakali, may utos ako sa kanya. Talagang game tong batang to. So, classmate ko rin to, last year. Classmate ko to siya. Sa minor subjects ko rin. First year siya, tapos second year ako. Hanggang ngayon, Pat-Fit 3. Classmate din kami for the second semester, sa third year ko. Okay, I will read her question for me. So, ito. What is the biggest lesson in your life you learned so far? Ako, life lesson na natutunan ko, marami.
malaki, malawak. Sa dami ng pinagdaanan mo sa buhay. Siguro, pinaka number 1 lang natutunan ko is yung mas lalong maging malapit sa taas. Kasi prayerful person ako eh. Faithful pa rin ako eh. Child of God talaga ako eh. Grabe. Since bata pa ako, child of God ako. Kaya nga ninakaw ng demonyo yung buhay ko. Kaya nga sinira kasi takot sila. Takot sila sa akin kasi anak ako nang nasa taas. Tsaka, mahal ako eh. Sobrang mahal ako. Kaya, natutunan kong life lesson is yung mas lalong dumikit sa kanya. Mas lalo ko nakilala siya. Mas lalo ko nakilala ang sarili ko. Kasi, ang akala ko dati, grabe, eng-eng ako. Tanga. Walang kwenta. Weak. Na lahat ng mga negativity ko sa pagkatao ko before. Lagi binubuli, laging biktima, laging inaasar, tinutokso, gano'n, mga gano'n ako. Sakitin pa. So, hindi lang demonyo yung nag-ano sa buhay ko, pati mga tao sa paligid ko. Nabuhay ako sa mga toxic environment, gano'n. Kaya isa sa mga natutunan ko, akala ko mahina akong tao. Akala ko hindi ko kaya lahat na yun. Akala ko hindi ako responsabling tao. Akala ko walang kwenta. Kasi tingin ko na talaga sa sarili ko, akala ko walang kwenta. Pero nagpagdaanan ko yung 9 years na yun. Sabi ko, wow. Isa sa mga life lesson ko, matatag talaga ako. Matapang pala ako. Matibay. Palaban. Tsaka, hindi man sa pagmamayabang, pero at least may angking talino din pala ako pagdating sa buhay. Kasi kahit demonyo na yung sumira, kahit anong sink in na sa utak ko, kahit anong ipasok nilang mga temptation, mga soul-soul, hindi ako nagpapadala. Kasi alam ko sa sarili ko na kung anong tama, ano yung mas mabuti, kung ano yung mas nababagay sa akin. Tsaka isa din sa mga natutunan ko, na kahit gaano pala kabigat ng buhay, kahit gaano pala kahirap ng buhay, kailangan manatili ka pa rin magbuti. Kailangan hands-on ka pa rin sa sarili mo na kahit sobrang binato ka na ng pagsubok, binato ka na ng kapangit na karanasan, pero palagi mo lang pipiliin na maging maayos, maging mabuti sa bawat kapwa-tao mo, sa pamilya mo, sa sarili mo, of course. Kaya yan isa sa mga natutunan ko sa buhay, yung pinaka-on-top lessons ko, to be a good person, to be a kind-hearted. Kahit gaano pat kapangit ang naging nangyari sa buhay, matuto ka pa rin. Pakisama, pakibagay. Ang dating introvert na Chriselle, ngayon extrovert na. Kapal na yung mukha ko kahit sino-sino na yung approach kong kausap. Hindi na ako nahihiyang makipag-usap. Medyo may confidence na rin ako magsalita sa harap. Ganun. Mga ganun na ako ngayon. So, isa sa mga lesson ko, talaga, tumibay ang buhay ko. Tumibay ang loob ko. Okay, let's move for the next question here. Eto. Ito, masyadong mahaba to. From my Pop-Arts. Best friend ko rin to. Since 3rd year high school kami, nag-start yung friendship namin kasi pares kami sa Kristan dati. Kami yung mga unang babae na binigyan ng opportunity na maging sa Kristan before sa school namin, sa simbahan, sa Lanipaw Catholic High School. So, naging best friend ko to. Until naging 4th year, saksi din to sa pinagdaanan ko before kasi alam nila ng best friend ko na iba ko pang mga tropa sa high school yung pinagdaanan ko. Kasi doon nagsimula ang lahat-lahat. So, until now, click pa rin yung friendship namin. Ito yung question niya sa akin. Sa maraming mga pagsubok na naranasan mo sa buhay, kanino ka kumukuha ng lakas upang magpatuloy? Ito yung una niyang tanong. Sinundan niya rin ng at ano ang gusto mong iparating sa mga kabataan sa mga henerasyon ngayon. So, sagot ko sa unang tanong niya about sa dami ko ng pagsubok sa buhay, saan ako kumukuha ng lakas? Siyempre, as a child of God, kahit pangit yung naranasan ko, kahit bukala ng mga demonyo lagi kong naharap dati, kahit ilang ahas pa yung pumupunta sa bahay ko, sa panaginip ko, binisita ako para lang makuha nila ako. Kahit gaano pa kadilim, gaano pa kahirap ng pinagdaanan ko noon, na literal, as in literal na demonyo, literal na talaga na Satan yung kaharap ko before. Tapos yung mga ahas na alipores niya, kahit ganun man ang pinagdaanan ko, kahit kinorner ako ng demonyo nung panahon na yun, isa talaga sa pinakukunan ko ng lakas si God. Child of God ako kahit papano.
Kaya nga nalaman ko dati na kaya pala ninakaw ng demonyo yung buhay ko, kaya pala sinira, kaya pala inunahan na nila ang Panginoon kasi ayaw nila sa akin. Takot sila sa akin kasi anak ako ng Diyos. Anak ako niya. Hindi ako madaling matempted eh. Hindi kasi ako madaling tuksuhin ng mga nasa paligid. Hindi talaga ako magadaling ganun eh. Hindi talaga ako madaling i-grab para sa ganyang klaseng aspeto. Kaya, sobra lang ako mahal ng Panginoon. Kaya, yun din ang dahilan kung bakit din ninakaw ng demonyo yung buhay ko. Inunahan nila ang Panginoon. Kasi, takot sila sa akin pag tumibay na ako. Kaya isa talaga sa mga pinapupunan ko, si God talaga. Siya talaga, pinaka number 1 priority ko sa lahat. Siya talaga pinaka number 1 place sa buhay ko. Sa kanya talaga ako lumalapit eh. Talaga eh, one and only talaga, siya lang talaga. Pangalawa, of course, parents ko, family ko. Kasi kahit ilang beses na akong ninakawan ng buhay, ilang beses akong patayin o pinatay, sinubukang patayin, yung strength, yung tibay ng loob ng mga magulang ko, yung pagmamahal, of course, yung pagmamahal talaga ng magulang ko, yung mga kapatid ko, ng mga tita ko, tito ko, mga kapinsan ko, yung mga tao talagang naniniwala sa sitwasyon ko, na ganun talaga. Yung mga, marami din naman ako pinapupunan ng lakas. Yung pamilya ko, lahat ng suporta. Kahit ilang beses ko nang gustong sumuko, kahit ilang beses ko nang sumama na lang kaysa mahirapan yung pamilya ko. Mas pinili ko na lang na ako yung mahirapan, ako yung masaktan, ako yung mawala kaysa makita kong pamilya ko na nahihirapan na sa sitwasyon ko. Kasi sila pa rin kinukuha yung lakas kasi hindi sa sumusuko. Kahit ilang beses ko na sa nasakal, ilang beses ko na silang muntik mapatay din, pero hindi talaga sila sumusuko. Kaya yun yung nagpapatibay sa akin, yun yung kinukuhanan ko talaga ng lakas. And of course, yung mga tao din na naniniwala sa sitwasyon ko, na tumutulong din talaga magdasal. Nagdasal sila, and then tumutulong din sila na makahanap din ng kalunasan sa lahat ng sitwasyon ko. Kung sino-sino na nilapitan nilang mga albularyo, mga pare, doktor, o kahit na ano, basta lang gumaling ako. Yun yung mga ginagawa ng mga tao sa akin. Ang dami kong support system. Kahit ganun. Hindi ako nag-iisa. Kahit minsan nakakaramdam ako ng nag-iisa, pero kapag nahihirapan ako, andun sila lahat. Tinutulungan nila ako. Binabangon nila ako. So, yun. Tsaka of course, pangatlo, hindi ko talaga may wawala. Hindi ko talaga may tatago to kasi alam ko in the future makikita siya. Ma-reveal din siya. Siyempre yung guardian spirit ko. Siya. May mga tao na nakaalam tungkol sa kanya, pero isa din siya sa mga pinupunan ko ng lakas ng loob kasi siya ang madalas kong nakakausap. Kahit hindi siya nakikita ng lahat, pero ako, aramdam ko siya, nakakausap ko siya. Kaya, isa din siya sa mga nagbibigay sa akin ng lakas ng loob para lumaban at magpatuloy. Kasi hindi ko malalampasan ng lahat ng to kung wala siyang mga wisdom na pinasok sa utak ko para lumaban. So, ganun. So, next na tanong niya, ano lang masasabi ko for this generation? Sa mga kabataan, naawa ako. Sa totoo lang, naawa ako. Kasi, wala na eh. Bihira na lang mga bata ngayon nakakilala ng Panginoon. Bihira na lang yung mga bata ngayon nagdarasal. Actually, iwan ko ba kung meron pa ba, pero feeling ko bihira na lang talaga na may mga bata ngayon na lumalapit sa Panginoon, nagfa-follow sa guide, sa rule ng Panginoon, ng commands ng Panginoon. Kasi parang napapansin ko sa mundong to, sa mga bata ngayon, wala nang respeto eh. Hindi na marunong magrespeto sa mga magulang, sa mga nakakatanda. Wala nang obedience talaga, walang loyalty, walang faithful. Kaya, ito lang masasabi ko, please lang, huwag nyo nang masyadong i-embrace yung mundo. Kasi nakakasira na talaga. Lalo na itong social media, lalo na itong mga nagdaan na technology ngayon, grabing influence sa mga bata ngayon. Kaya masasabi ko, pinagdasal ko na lang. Kasi hindi ko lahat makayang mapag-advisean. Hindi ko sila kaya lahat na mapapayuhan kung ano talagang gagawin nila, kung ano talagang dapat gawin sa mga bata ngayon. Pero para sa akin, ipagdasal ko na lang na sana makita din yung tamang daan papunta sa maayos na buhay, maayos na mundo. Tsaka syempre sa God's hand. Gusto ko talaga magpayakap sila kay God eh. Yung talagang yung, siguro isa nga rin sa mga pinapangarap ko yun, yung mga soul ng mga bata, soul ng mga tao sa ngayon. Gusto kong may balik sila kay God. Kasi masyado na silang naging alipin sa mga tactic ng Satan ngayon. Yun lang. Yun talaga naawa ko talaga sa mga bata ngayon talaga.